mga kababayan ma'am sir, so, dito tayo sa Pioneer. Dito yan sa may Sunshine na Plaza at dadalhin natin sa Robinsons Magnolia, Conneran, New Manila, Quezon City. Hello po, good afternoon po. For Charlon? Pag nandito kayo pag nasa-make-up ko, marami ka na sinasabi. Maraming salamat, Attorney Jess. Thank you, Attorney Jess. Ingat po. Batangas, Cagayan de Oro, at General Santo Capital sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Goodbye! April 8, 2026, Miyerkules, pumayag na sa 2 linggong ceasefire si U.S. President Donald Trump sa Iran. Pero sabi ng Department of Energy kahit matapos na ang gulo sa Middle East, hindi agad bababa ang presyo ng langis. Tutukan niya ng iba pang maiinit na balita. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Lilia Fortes. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami, kumausapin hindi dapat palampasin. Dahil tayo sa DZFM, Radyo Patrol sa Istrenta, at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Kayo din Signal TV Channel 31. Ako, si Jeff Batallones. Ito na, Arasada Balita. US President Donald Trump nagdeklara ng 2 linggong ceasefire sa Iran. Energy Department, iniinit na hindi agad bababa ang presyo ng Iran at Amerika. DSWD, planong magkaroon ng digital payouts para sa pamamahagi ng cash aids para sa public utility drivers. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba noong Pebrero ayon sa Philippine Statistics Authority. Pinoy tennis ace Alex Yala, wagi sa unang match sa clay season at aabante sa means to open round of 16. Inihayag ni U.S. President Donald Trump na pumayag siya sa 2 linggong ceasefire sa Iran. Naliwas ito sa nauna niyang pahayag na pupulbutin niya ang Iran kung hindi bubuksan ang Strait of Hormuz. Ang nasabing pahayag ay inilabas 2 oras bago ang inilatag na deadline ni Trump. Ayon kay Trump, ito ay para makadaan ang mga barkong data ng puso nang hindi nangangamba na bubombahin. Dagdag ni Trump, double-sided ito at hindi rin gagalaw ang U.S. Samantala, malabo pa ang biglang pagbaba ng presyo ng langis kahit pa matapos na ang gulo sa gitnang silangan sa mga bonus akunya na dati nilang gawin na itong digital system para mabawasan ang administrative at operational costs. Nagsimula na ang pamimigay ng cash assistance sa mga tricycle drivers sa labas ng Metro Manila. Pero ilan sa kanila ang nagkaproblema dahil sa mga maling impormasyon na nakalagay sa listahan. At live mula sa San Jose del Monte City, Bulacan, may umbahan ang ating balita ni JF Pineda. Actually, sa ngayon, nagsisimula pa lang yung pamimigay ng mga cash assistance dun sa mga pangkabuhasan scheduling sa mga tricycle driver. Kaninang umaga ay naghintay sila ng sobrang tagal. Kanina alas 4 hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sila. So nakikita sa aking likuran ay ito pa lang yung mga pangkumagang schedule. Yung mga panghapon, pinauwi na sila kanina dahil hindi naaabot. Ang naging problema nga dahil dun sa mga listahan, mali-mali yung mga pangalan at birthday nila. Alas 9 pa ng umaga, nakapila si Owen sa Bayon Center nito sa San Jose del Monte, Bulacan. Mahabang hiling niya ang inubutan niya. Yun nga lang, mali ang nakalagay na birthday niya sa listahan ng DSWD. Pinapila siya ulit
hanggang 4 o'clock na nag-run, di ba? So overtime yung ating mga kawani ng gobyerno dyan. Hindi niya tama ka dyan yung mga nasa likod natin ngayon. Ngayon ko yung mga pag-umaga kanina at halos buong araw nga sila naghintay para dito sa ayuda na ito. At mga bandang 4:30 kanina, nag-announce yung DSWD na tuloy na at makakatanggap na sila ng kanila-nilang mga ayuda. At ngayon nga ay naghihintay na lang at ginagawa, tinatawag yung mga pangalan nila at pinapapila para mas maging maayos daw yung situation. Ayon nga sa DSWD, kahit daw mas-overtime sila, okay lang para lang kahit papano ay maibigay yung cash assistance dun sa unang batch na kanina pang umaga na naghihintay. Linya. Alright, maraming salamat, JM Pineda. Sa ibang balita na bawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong nagdaang Pebrero ayon sa Philippine Statistics Authority. Pero naghahanda na ang gobyerno sa inaasang epekto ng gulo sa gitnang silangan sa trabaho ng mga Pilipino sa mga susunod na buwan. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Pebrero ayon sa pinakahuling Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Nabawasan ito sa 2.66 million mula sa 2.96 million noong Enero. Katumbas ito ng 5.1% na unemployment rate, habang tumaas naman sa halos 50 milyon ang mga Pilipinong may trabaho. Nasa 11.8% naman ang underemployment rate. Karamihan sa mga nadagdagan ang nagtatrabaho ay admin at support service, call center, food and beverage at kahit financial insurance. Nagtala ng pagbabawas ng empleyado ang mga wholesale at retail trade kagaya ng grocery, department store at palengke. Karamihan dito, seasonal work na umusbong noong holiday season. Paliwanag ng PSA, may kinalaman rin ito sa pagtaas ng labor force participation rate o ang mga Pilipinong aktibong naghahanap ng trabaho sa 63.8%, katumbas ng 52 milyong katao. Mayroon tayong close to 1 million na increase sa labor force participation, 994,000, 271,000 sa kanila ay na-absorb doon sa labor market. So kaya tumaas yung ating employed persons. Although tumaas din yung unemployed persons natin year-on-year kasi 724,000 sa kanila hindi na-absorb. At dahil Mas year-on-year comparison, hindi maganda. But of course, we have raised moving forward because of the price risk caused by yung ating problems externally. So definitely may mga impact yun sa ating economic activities. Inaasahan na ito ng Department of Economy, Planning and Development, kaya napapanuunaan nila ang maagap na implementasyon ng mga hakbang na puprotekta sa interes ng mga Pilipino sa ilalim ng State of National Energy Emergency. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. mga kongresista hindi na nagbulat sa paghakain ng petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik na Ay ang kada balita. Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ako nun. Hindi ko inaasahan na ma-aksidente na pala ako. Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injury sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injury ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak, huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho, sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po, si Extender Bota ng DOH. Via Healthy. Johnny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohol. So I can get it again. Stay
Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Lemex Positive Purifen Capsule. Manuwag ang paghinga, tunawang plema. Basta nag-steam Lemex. The journey to crown the next Miss Universe Philippines begins. Playtime Entertainment presents Miss Universe Philippines 2026, celebrating Filipino confidence and excellence. Follow the journey on Playtime Entertainment Facebook. Playtime Entertainment, born for happiness. Hindi na nagulat ang mga kongresista sa pagsasampa ng petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment hearing laban sa kanya. Giit ng mga kongresista, malinaw na sumunod sila sa ruling ng Korte Suprema at sa Konstitusyon. Yan ang umaarasad ang balita ni Mari Ocampo. Ang Vice President nagipit sa Supreme Court talagang kumakain. Ito ang naging reaksyon ni Akbayan Party List Congressman Percy Sendanya matapos ang pagdulog sa Korte Suprema ng kampo ni Vice President Sara Duterte para pigilan ang gumugulong na impeachment proceedings laban sa kanya. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ng ebidensya, natatakot na lumabas ng katotohanan. Kasi alam ni Tito Sara, paglabas ng ebidensya, wala na siyang takas. Kinumpirma ng defense team ni Duterte na nagkain sila ng petition for certiorari and prohibition para humingi ng paglilinaw sa ilang fundamental constitutional questions na sa tingin nila ay kailangan ng atensyon ng korte. Muling kinwestiyon ni Duterte sa petisyon ang posibleng paglabag sa one-year bar rule. Inihain ng kampo ni dating ACT Teachers Congressman Franz Castro ang unang reklamo noong Pebrero 5. Ngunit matapos ang botohan ng Justice Panel, napagdesisyon ng isang tabi ang reklamo. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Congressman Jerby Luistro, walang paglabag na ginawa ang kanilang komite sa paghawak ng mga reklamo. Tingin pa nga ng kongresista, puro technical na lang ang pinupukol ng kabilang kampo. Sinunod po natin ang decision ng Supreme Court. So I don't see anything wrong about the issue of violation of one-year ban rule sapagkat very much compliant po ang naging proceedings natin with respect to the four impeachment complaints on how the House referred it to the Justice Committee and how the Justice Committee addressed these four impeachment complaints. Mas bigyan natin ng prioridad yung substantial rights ng ating mga sambayanang Pilipino to avail of this accountability mechanism. Kasama rin sa petisyon ang pag-question sa pagsasagawa umano ng Kamara ng Trial, mini man yan o full-blown, na dapat ang Senado umano ang gumagawa. Pero nanindigan si Luistro na ginamit lamang ang terminong mini trial para bigyan ng pagkakaiba ang mangyayaring pagdinig mismo sa mataas na kapulungan. Clarificatory hearings pa lamang kasi ang ginagawa ng komite. Kung hindi ito isasagawa at kung hindi mag-i-issue ng mga sabina, wala umanong titignan na basihan ng komite kung may probable cause ang mga reklamo. Para kay Sendanya, ang mga alegasyon ng bise sa kanyang petisyon ay covered na umano ng mga ginagawa ng mga mambabatas sa Kongreso pagdating sa pagsunod sa konstitusyon at ruling ng Korte Suprema. Tingin ng dalawang mambabatas, walang dahilan para hindi matuloy ang impeachment proceedings. Sa April 14, tatalakayin ang mga ebidensya at presentation ng ilang witness na ipinasabina. Kabilang na nga sa mga inaabangan ang pagbusisi sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-ED ng ikalawang Pangulo mula sa Ombudsman at ang testimonya at affidavit ng self-proclaimed bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga. Ako, si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Setting the template sa possibility na buksan yung kanyang bank account. Dahil para mag-check yung salary, kailangan mong buksan yung kanyang bank account. Totoo ba yung kanyang salary o hindi? Kaya tingin ko ay papunta doon. Kaya
sobra yung iwas ni Vice President Sara Duterte. Dahil nakikita na niya yung writing on the wall eh. Itong pag-harap ng Boy Timuda, dala ang kanyang talent. Itong pag-harap ng Matiaga ay parang kanyang preparation para dun sa main blue, which is yung kanyang bank account na itatapila na yan most probably next week. So kahit dyan sa Kongreso or sa House of Representatives ay pwede mo mabuksan ang kanyang bank account. I think so, dahil nakalagay naman kasi na sa purposes ng Congress, pwede yung buksan ng at the very least na ombudsman. Ikalawa, nakalagay din na in the service of the impeachment process, pwedeng i-suspend yung bank secrecy law. At itong ginagawa ng Justice Committee ay malinaw naman bahagi ng impeachment. Hindi lang naman sa Senate nangyayari yung impeachment eh. Yung botohan for impeachment mangyayari sa House. Yung trial ay mangyayari sa Senado. Pero lahat siya ay bahagi ng isang proseso na ang tawag natin ay impeachment process. So, tingin ko malinaw na pwedeng buksan ng Justice Committee o buksan. At pwedeng buksan ng ombudsman. Dalawa din pwede. Yun nga po ang talagang exciting kapag makikita mo yan, ano? Kahit sinong tao, ayaw nila ipakita ang kanilang bank account kahit walang tinatagon. Anyway, bakit po kayo marami sa kampo ni VP Sara ang gusto na idiretso na raw sa Senado ang impeachment case? Well, dahil nga, sa Senado kasi ay kailangan magbotohan para pabuksan yung kanyang bank account. At siguro, ang pakiramdam niya ay mas marami siyang tsansa na mapigilan niya sa Senado. No? Dahil medyo manipis yung majority ron. At doon sa majority, hindi naman lahat doon automatically ay critical sa kanya. Sa Justice Committee ay yung botohan, makita naman niya, isa lang ang bumoto sa kanya. Si Congressman Imagination Tuntay. No? Yun lang, nag-iisa lang. No? Kaya mahigit 50 yung bumoto na sufficient in form and substance yung articles of impeachment na laban sa kanya. Kaya talagang lubusan siya ng nervyos dahil maaprubahan itong usapin ng bank accounts, yung pagkasigo ni Madriaga, etc. Kumpara sa Senado. Kaya nakakatawa na kine-question niya ngayon itong hearing sa Justice Committee na ang pinangganinan yung pinail niyang petition a year ago sa Supreme Court. Alright. Maraming salamat, Sir Ronald Llama. See you again next week. Abangan natin yung mangyayari sa Kongreso. Salamat po. Pinayagan ng Manila Regional Trial Court na humarap si self-confessed bagman Ramil Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara sa April 14. Ayon kay Manila RTC Branch 21 Presiding Judge Alma Cristina Oliano Lacorte, pinapayagan si Madriaga mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon na may kasamang jail escorts. Matatandaan na hiniling ng House Committee on Justice ang pagharap ni Madriaga sa pagdinig laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang kukumpirma niya ang kanyang affidavit at personal na magsabi ng mga nalalaman. Patuloy natin pag-usapan ang gaganaping clarificatory hearing sa April 14 sa Kamara. Makakasama naman natin sa pagkakataong ito ang minority member ng House Committee on Justice at Legal Saro Party List, Representative Terry Ridon. Magandang gabi po, Congressman Ridon. Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Yes, Congressman, ito nga, pupunta na naman sila sa Korte Suprema para pigilan nga itong ginagawa nyo dyan sa House Committee on Justice na pagpunti sa impeachment case. Hindi Pizarro, di mga nagsasabi na parang nagpapanik na yung kabilang kampo. Do you share the same sentiment po? Well, talaga dapat magpanik sila kasi hindi sila nakakuha ng temporary stay order mula sa Korte Suprema. Ibig sabihin, gusto hindi nila pagpunti po ng April 14 at doon naman sa hearing ay hindi po yung mangyayari. Tuloy po ang hearing sa April 14. So, ibig sabihin, isasalang po si Ramil Madriaga patungkol po doon sa mga pinabagay sa affidavit. Isasalang po yung lahat ng mga income tax returns, lahat ng tax documents, na nasa BIR, yung
comments po mula sa Ombudsman at tayo po mga corporate documents mula po sa Securities and Exchange Commission patungkol po doon sa unexplained at pasado violations ng ating pong pangalawang. Congressman, kanina tinanong namin kay Sir Ronald Llamas kung alin ba dito sa ano yung medyo talagang nangingilag itong kampo ni VP Sara. Yun nga yung sa testimonya ba ni Madriaga or yung sa pag-open ng bank accounts or yung sa SALN. Do you think alin dyan yung medyo mabigat na para kaya ganito na lang sila at nagmumahog na lumapit sa Korte Suprema? Well, mabigat po yung dalawa. No? So, halos pagpapagtay po yung halaga niya dahil po yung mga bagong mga informasyon, mga bagong ebidensya nakanda po sa nagdaang impeachment kasi kapitado na mga makababayan natin yung po sa confidential funds at tayo sa piso ng pagbabanta laban sa Pangulo. No? So yan po dalawang bagay na yan, yung Abadiaga, at ito pong mga unexplained wealth issues po, yung mga pinakapabigat na matatalakay po sa darating po. And ito po ba, lahat po sa April 14 ay matatalakay po natin ito or pwedeng yung iba ay sa mga subsidy pa? Yung po mga confidential funds matters po, mas malamang mapag-usapan na po yan sa darating po concept April 14. So, yung sistema din po nila Ibadiaga, sigurado po ako, mangyayari na po yun. Kasi yung po kanila RTC na meron po jurisdiction sa kanya, pumayag na po na magpakita siya sa Ibadiaga sa Kongreso ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. No? So, yes yun, yung pong testimony sa darating pong linggo ni Mr. Ibadiaga. Yung sa SALN, document sa corporate document, so I think para po yan sa araw na pag-usapan yan ay ang unexplained wealth. So, I think the focus for next Tuesday will be on the misuse of confidential funds. At ito po yung magiging testimonya po ni Madriaga, gano'ng kahalaga po ito kasi considering na may mga nagsasabi na polluted source na itong si Madriaga. Well, yung pagiging polluted source po din, makikita mo natin yan sa darating pagpakinig at makikita din mo natin yan sa darating pag-stage sa level po ng Senado. So, magkakaroon po ng pagkakataon po yung Kamara at sa Senado pakita yung kanya pong kredibilidad. So, magkakaroon po tayo ng paunang pagpapakita at pagtatasa ng kanya pong kredibilidad sa darating pong bante. And Congressman Rito, isa sa mani-raise ng kampo ni VP Sara sa paglapit nila sa Korte Suprema ay yung 1-year bar na naman. Narinig na naman natin yung issue ito. Hindi ba naging maingat na ngayon ng House Committee on Justice tungkol sa actually isa pa kayong I think yung maaga nagsampa na hindi nyo pinayagan. Tama po. Actually, hindi nakakatawa na nga ako talaga yung lahat ng mga bagong batayan na kampo po natin kung pangalawang Pangulo kasi yung po 1-year bar, okay na lang po yun pagka ako meron pong na-refer mula sa plenary papunta po sa House Committee on Justice. Makita naman po yung apat po na complaint, isang yung referral lang po. Ang gusto ko sabihin, dapat daw po nung isinangtabi ang dalawang mga complaints po na nauna, dapat po nagkaroon po ng 1-year bar doon po sa pangatlo at pang-apat na complaints na nagtuloy. Parang invento na lang mo nila yun. Parang wala ko dun sa constitution, wala ko dun sa mga umiiral na jurisprudence po, nilikha relating sa impeachment. And more importantly, ang sabi po dun sa Duterte impeachment case na nagdaan pong taon, precisely yung House Committee on Justice, yung po magtatasa. So alin po dyan yung mga pending complaint, alin po dyan yung dapat ipatura, at alin po dyan yung mga dapat tumawin. Tapos na po sa IT process. So, ito talagang sabi nga ho natin ay parang pag-isip lang sa ating pong Korte Suprema at sa ating pong mga kababayan. Saka ano yung pinupunto nila na wala daw valid na referral? Ano kung may ibig sabihin nila dito? Dito yun, nakakatawa din ho sa talagang parang invento nga ho sa akin natin. Kasi nga, ang sinasabi ho nila, nag-refer lang daw po sa House Committee on Justice ay yung po leader na House at yung po Committee on Rules. Pero ang tanong ako, so nagkaroon po ng plenary referral. Sabihin, yung po kapulungan po ng Kongreso, nagpaasa, wala sa plenary papunta ng House Committee on Justice. Ito po apat na impeachment sa Supreme. So, hindi ko mahuli kung saan po nila inudit na yung pong
pagkakawalan po ng referral ng plenary papunta House Committee on Justice. And para sa kabatiran ho ng mga nanonood, tama ho, Congressman Riton, kaya ganito kayo kabusisi dito sa impeachment complaint na ito dahil nga ito yung mismong hiniling nila dun sa nakaraan nilang paglapit sa Korte Suprema last year. Kasi nga noong last year, hindi na dumaan sa ganito, nagpapaan na lang po sa plenaryo at pinasa na sa Senado. Kumbaga, ito din yung ni-request nila natin, Dito po, kaya no? kayo naghihigpit. Actually, nakakatawa na po talaga yung Sige po, ingat po. God bless po. Salamat po. sa Korte Suprema dahil nagmamahal Salamat po. ang Kongreso sa Philippine Procedure. Ngayon naman po, nagpunta ko sila sa Korte. Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo po nito. Paalam po.